Napairap sa hangin si Jessa. Nang sa walang sawang kada umaga, naririnig na naman niya ang nakakainis na boses ng kanyang madrasta. I told you, Ronaldo, already. Your daughter is just another mouth to feed. Bakit ba kasi sinusunod mo pa rin ang luho ng babaeng yan? Gusto niyang sagutin ito at baka idamay pa ang kanyang ama dahil sa mga kinikimkim niyang sama ng loob. Hindi ko siya ini-spoil, Matilda. Ni hindi ko na nga siya napapansin. Ikaw lang itong mahilig siyang pansinin. Sagot naman ng kanyang ama na mukhang wala namang interes sa kanyang madrasta maging sa kanya. Nakatutok lang ang mga mata nito sa newspaper at hindi man lang sila tinatapunan ng kahit katiting na tingin. Nakaismid, nanginuya ni Jessa ang isinubo niyang manok bago muling palihim na umirap. Padabog naman na inilagay ng kanyang madrasta ang mga kubyertos na naging sanhi ng ingay. 10 years mo na akong asawa, ngunit pakiramdam ko palagi pa rin ang babaeng ito ang kampi mo. Kaya ba hindi tayo nagkaanak? Dahil ayaw mong masapawan itong mataray mong unika iha? Kalmante namang ibinaba ni Jessa ang tinidor bago mahinhing pinunasan ng gilid ng labi niya. Dad, if you can keep your almighty wife shut her mouth, I rather live on the street. Pagalit namang ibinaba ng kanyang ama ang dyaryo bago nakamamatay na tumingin sa kanilang dalawa. Can you two shut up? Wala na ako matandaan na araw na hindi kayo nagsagutan. Your wife is a nagger. Wake up, Dad. Nananahimik ako dito. Tapos palagi ako nakikita niyan. Tama siya. Bakit di kayo nagkaanak? Para siyang pinagtuunan ng pansin ng maingay mong asawa. Patalikod na sana si Jessa nang pumalakpak ang kanyang madrasta. Kita mo na, Ronaldo? Ang ugali manang-manas sa kanyang ina. Dahil sa sinabi nito, hindi na nakapagtimpi pa si Jessa. Mabilis niyang kinuha ang bread knife at sinakop ang natitira nilang pagitan. Don't you dare insult my mom like that. Huwag mong isinasali dito ang taong nananahimik na. Dahil baka kapag napuno ako itong hawak ko, baka tumusok dyan sa ngalangala mo. That is enough! Malakas na hinampas ng kanyang ama ang mesa. Dahilan para mag-echo yon sa loob ng malaki nilang mansyon. Jessa, put that knife down! Nakangisi naman siya umatras bago ibinaba ang kutsilyo at para bang pasukong itinataas sa mga kamay. Hindi ko alam kung bakit ka natutong lumaban ng ganyan. You were sweet and calm as a kid. It's your fault, Daddy. Pinigilan ni Jessa ang boses niya na balak mabasag. She was waiting for this to happen since forever. Hinihintay niyang magtanong man lang ang kanyang ama. You abandoned me. Wala pang 1 taon simula na mamatay si Mommy. But you already decided to get married? I never questioned you. Kasi baka yun ang way mo to heal from the pain caused by my mom from dying. But how dare you choose a woman who isn't kind enough to love and accept your own child? Mas pinatatag pa niya ang boses. Alam niyang hinanda niya ang sarili na sagutin ito. O siya, stop it, Jessa. Ikaw na ang biktima. Ako na ang masamang madrasta. All I did was to treat you like my own daughter pero ito ay gaganti mo? Sarkastiko na lang na natawa si Jessa bago na pailing-iling. You're right. Ano ba namang laban ko sa Best Actress? Hindi na niya hinintay pang sumagot ang mga ito. Basta na lang siyang tumalikod. Aalis na rin naman siya sa walang buhay na mansyon na ito. Dahil ang kulay nito, dinala ng kanyang ina sa hukay. Ang natitirang masasayang alaala ng kanyang ina sa bahay na yon, tuluyan ng tinabunan ng walang yanyang madrasta. As Jessa stormed out of the dining room, she barely heard her father's frustrated sigh or the furious muttering of Matilda. Her mind was filled with images of her late mother and the memories she clung to
the laughter, the warmth, the sense of family that had once filled their home. All of it had vanished the day Matilda entered their lives, turning every moment into a silent battlefield. Sa bawat hakbang niya paakyat sa kanyang kwarto, damang-dama niya ang bigat na kanyang nararamdaman, galit at pagkadismaya. How many times had she hoped for her father would defend her just once? Yet, every day seemed to confirm the painful truth. He wasn't coming to her rescue. Pagpasok niya sa kwarto, padabog niyang sinara ang pinto. Leaning against it, she slid down to the floor. Her eyes stinging with tears, she refused to let fall. Bakit ba ganito? Bulong niya at kinuyom ang kanyang kamao. Kahit maraming kayamanan ng kanyang ama, she never seemed to spare even a thought for her needs beyond the basics, and Matilda made sure to remind her of that every chance she got. Hindi siya pwedeng umalis ng basta. Sabi ni Matilda, nang bahagyang humupa ang galit. Napaangat ang tingin ni Ronaldo sa kanyang asawa habang ang mga matay nagtataka. Anong sinasabi mo? May paraan para masiguro nating hindi siya aalis. Bulong nito habang ang mga matay nagliliwanag sa ideyang pumasok sa isipan. Huwag mong sabihing may binabala ka na naman. Singhal ni Ronaldo, ngunit hindi niya na ipagpatuloy ang pagsaway dahil nagsalita ito muli. Nakausap ko na ang ilang tao sa kumpanya. May nagsabi sa akin na si Brennan Pasqua, isang respetadong negosyante ay naghahanap ng mapapangasawa. Kaibigan siya ng ilan sa mga investors natin at alam kong may interest siya sa deal na ito. Brennan Pasqua? Agad na sumilay ang pagdududa sa mukha ni Ronaldo. Kilala niya ang pangalan. Ang mga sabi-sabi ng mga tao, may koneksyon nito sa underground. Ngunit alam niya na malaki ang pagkakautang nila at sa dami ng hindi nababayarang utang, kailangan nila ng matinding paraan para mabayaran ito. Isang pirma na lang. Sabi ni Matilda at ngumisi ng malupit. Kapag pinirmahan mo ito, wala nang atrasan. Magiging asawa ni Brennan ang anak mo at magiging tahimik na ang buhay natin. Inaayos ni Jessa ang mga gamit niya sa isang maliit na maleta. Nakahanap siya ng mapagtatrabahuhan at siguro magstay muna siya sa isang affordable na apartment. Basta hindi lang sa mansyon na ito. We need to talk. Be in my study at 5 p.m. Naramdaman niya ang pagkalam ng sikmura. Kabado siya. Jessa knew her father well enough to guess that he had something serious to discuss. Siguro tungkol ito sa mainit nilang palitan kanina o marahil naman nakumbinsi ito ni Matilda na tuluyan na siyang palayasin sa bahay. Napalunok siya at humugot ng malalim na hininga. Kailangan niyang maging matatag. Matagal na siyang sinusubukan ng sarili na maging matatag. For sure, she could handle one more conversation. At exactly 5 p.m., bumaba na siya. Her footstep echoing in the dimly lit corridor. The house is grand and luxurious as it was. Always felt cold to her, especially now with the heavy silence surrounding her. Pagdating sa study, sandali pa siyang napatigil. Pagkatapos ay marahang kumatok sa pinto bago pumasok. Nakaupo ang ama niya sa likod ng malaking mahogany desk. Kitang-kitang pagsilay ng araw sa bintana nito. Nang makita niya ang mukha ng kanyang ama, halata ang pagod dito. Hindi ito tumingin sa kanya nang pumasok siya. Nakatitig lang ito sa mga papel. Maupo ka. Saad ng lalaki. Malambot ang boses nito, and that made her uneasy. Umupo naman siya sa upuan sa harap na lamesa ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay nasa itaas ng kanyang binti. Hinihintay niyang magsalita ang kanyang ama. Napapagod na ako.
sa pagitan ng pag-aaway niyo ni Matilda. Nito. Ngayon, tuluyan na itong tumingin sa kanya. This can't go on. There has to be a solution. And I've arranged something for what I believe is the best option for everyone involved. Bumilis ang takbo ng kanyang puso habang hinihintay ang pagpapatuloy ng kanyang ama. Mabigat ang bawat salitang binibitiwan nito na parabang kinukuha ang natitira niyang pag-asa. I've made an arrangement, an agreement with someone who is willing to help us with our financial troubles. Napahinto ito at napansin ng dalaga na kumikis na pa mga mata nito sa isang bagay na hindi niya lubos mabasa. And this arrangement, it involves you, Jessa. Huh? Anong ibig mong sabihin, Dad? Napakunot ang kanyang noo. Bumuntong hininga ang kanyang ama na tila ba nag-aalangan. Matanda ka na, Jessa. And the man I've come to an understanding with, he's interested in this marriage arrangement. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Marriage arrangement? To some stranger? You're joking, right? Napangiti siya, pero hindi yun tumama sa kanyang mga mata. I mean, are you actually serious? Hindi naman ganun kalala ang sitwasyon natin para ibenta mo lang ako kung kani-kanino man. Don't be dramatic, Jessa. He replied. Harsh ang tono nito at parang baliwala sa kanyang amang nangyayari. This isn't some sacrifice. It's an opportunity. A way for you to have a secure future and for this family to regain its dignity. Halos hindi siya makapaniwala. Was this really happening? Ang kanyang ama na hinahangaan niya. Talaga bang ibebenta lang siya nito? Just to keep Matilda satisfied and their reputation intact? And what if I refuse? Saad ni Jessa. Nanginginig ang boses niya. Nagagalit siya at ramdam yun ang kanyang sistema. You don't have a choice. I've already signed the agreement. The man will be here soon to finalize the arrangement. Gumuho ang mundo ni Jessa habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang ama. Makikita sa mga mata niya ang magkahalong pagkadismaya at ang pakiramdam na pinagtaksilan siya. How could you, Dad? How could you do this to me? You are old enough. You don't understand the weight of responsibility, of obligations. This is bigger than you. Saad nito sa seryosong boses. Para bang binabaliwala nito ang sakit na nararamdaman niya. Dahan-dahang tumayo ang babae, pero ramdam niya ang panginginig. Nararamdaman niya ang labis na sakit ng kanyang puso at galit na hindi niya pa nararamdaman kailanman. Kung nandito lang si Mama, hindi niya hahayaang mangyari to. Your mother is gone, and you have no idea what she would have wanted. Hindi na siya nakapagsalita. Para siyang namanhid. Habang nanginginig ang buong katawan niya at nilalabanan niyang hindi bumagsak ang kanyang mga luha. Wala siyang sinabi. Tumalikod siya sa kanyang ama at tuluyang nag-walk out. At bawat takbang niya palayo ay mabigat, pabigat ng pabigat na para bang inihihiwalay ang kanyang kaluluwa sa sarili niyang pagkatao. Isinara niya ang pinto ng kanyang kotse. Inayos niya ang kanyang sling bag bago naglakad palapit sa elevator ng parking basement. Habang hinihintay niya na bumukas yun, napansin niya ang mga lalaki na naka-black suit na tumayo sa bawat gilid niya. Halos manlamig si Jessa nang maramdaman niya ang hindi pamilyar na kamay na humawak sa kanya. Who are you? Bago pa siya tuluyang makapagtanong, mabilis na siyang hinaklit ng mga ito. Balak niya sanang sumigaw, ngunit mabilis na tinakpan ng mga ito ang kanyang bibig, gamit ang isang panyo na may kakaibang amoy. Ingatan niyo, malalago tayo kay bossing kapag nagasgasan yan. Yun ang narinig niya, ngunit unti-unti na siyang hinila ng matinding antok dala ng panyo na may kakaibang amoy. Ang huling naaalala niya ay ang malamig na sahig ng basement at ang hindi pamilyar na mga kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya.
Kumikirot ang ulo ni Jessa nang magising siya. Napapikit pa siya habang iniisip ng mabuti kung anong nangyari. Nakahiga siya ngayon sa isang queen-sized bed na talaga namang napakalambot. Mas malambot pa ito kumpara sa kama niya sa mansyon ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang umupo sa higaan, kaya naman dumampi ang paa niya sa malamig na sahig. Ngunit, nang tignan niya ang ibaba ng kama, may dalawang fluffy slippers na nandun na kulay baby pink pa. Isinuot niya yon bago tuluyang tumayo. Pero bago pa man siya makalayo, napansin niya ang isang figura na nakatayo sa malaking bintana. Sino ka? What do you want from me? Umakyat ang takot sa kanyang sistema, lalo na nang mapagtanto ang tikas ng lalaking nasa harap niya. Don't worry, I'm not gonna hurt you, Miss Mariano. Nang tuluyan itong humarap sa kanya, natigilan siya. Napakagwapo nito. Matangos ang ilong na para itong isang British. Magulo ang makapal nitong buhok na bumagay dito. Habang makapal din ang kilay at pilik mata nito, bahagyang pinkish ang labi nito na may kakapalan din. I'm Brennan Pasqua and I'm your husband. Halos malagutan siya ng hininga. Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat niyang maramdaman. Magagalit ba siya, maiiyak o maglulupasay? Grabe. Binenta talaga nila ako Parang tumakas ang lakas sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala. Ang buong akala niya may konsiderasyon man lang ang kanyang ama, na kahit sana sa pagpili na mapapangasawa niya, hinayaan siya. Pero hindi yun ang pinagkaloob ng ama niya. Ang malala pa, tuluyan siyang ibinenta ng mga ito. Malaki ang utang ng ama mo sa maraming sindikato. I paid generously. Sigurado ako na makakapamuhay pa sila ng maayos sa perang yon. Gusto niyang matawa. Ang mga ito, mabubuhay ng maayos. Tapos siya, nakakulong ngayon sa kung saang lupalop ng mundo. Alam mo, hindi naman ako kasali sa usapan niyo Siguro, si Matilda ang pakasalan mo. Tutal, sila naman tong maraming utang. I am young. Marami pa akong pangarap. Pwede mo pakawalan mo na ako? Mabilis niyang saad na walang kapreno-preno. Your father already signed a contract. So whether you like it or not, you will stay here. Gusto niyang sumigaw sa labis na frustrasyon. Ngayon palang isinusumpa niya ng lalaking ito. Paano kung ayoko? Ngumisi lang ito. Dahil doon, may kakaibang bagay ang gumapang sa sistema niya. You are mine now, Jessa. Bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi ni Brennan. Nakakainis. Pero hindi niya may tatanggi na nangingibabaw ang presensya nito. Nasa gitna siya ng takot at galit. Ngunit may bahagi sa sarili niya na nagtatanong kung bakit. Na sa kabila ng lahat, hindi siya natatakot ng lubusan sa lalaking ito. I don't belong to anyone. Kabado, ngunit matigas niyang sagot at pilit pinapakita ang kanyang tapang kahit alam niyang maaaring wala siyang laban dito. Nagtaas ng kilay ang lalaki na tila natatawa sa katapangan niya. You will realize soon enough, Jessa. Pero huwag kang mag-alala. Anito habang nakatingin ng diretso sa kanya. I have no intention of hurting you. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat para sa iyo habang nandito ka. Binalot siya ng katahimikan bago umismed. Kung gusto mo talaga maging maayos para sa akin, ba't mo ako kinulong dito? Humakbang palapit ang binata sa kanya. Pero sapat lang yun sa layo para hindi siya makaramdam ng takot. Tinitigan siya nito na parabang hinahalukay at pinag-aaralan ng kanyang kaibuturan. Alam ko kung anong iniisip mo. At gusto ko malaman mo na hindi ko pipilitin ang kahit ano. This isn't a prison. Think of it as a place where you're safe. Dahil ngayon, marami na ang nag-aabang na maangkin ka. Mas lumabas ang ngisi nito na para bang nagyayapang. 'Cause you're mine. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. May choice ba ako?
Umirap siya. Choice? You can choose to fight me, or you can allow me to protect you. I can be many things, Jessa. But to you, I am only what you want me to be. Naging tahimik ulit ang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lalaking ito. Iniloblob niya ang paa sa katamtamang malamig na swimming pool. Naririnig niyang humuhuni ang hangin dahil medyo malakas yun. Pero dahil sa taas ng pader, hindi niya ramdam ang lamig. Why don't you go swim? Sayang naman na maganda mong swimsuit. Inirapan lang niya si Brennan na ngayon ay naglalakad palapit sa kanya na may dalang bath towel pero nanatili ito nakasuot ng black suit. Samantalang, naka-brown one-piece swimsuit naman siya na backless. Wala naman akong balak. Mahinang sagot niya bago umismid. Really? Natatawang tanong nito. Anyways, our marriage contract were already finalized. Nagtaas naman siya ng kilay. Napaangat ang kilay niya habang pinipilit niya na hindi maapektuhan sa sinabi nito. Kahit pa ang pagbanggit ng salitang marriage contract. Para bang nagdala ng kuryente na dumadaloy sa kanyang sistema. Dapat ba matuwa ako? Gusto mo pa ata na magpapiesta ako? Ngumisi lang si Brennan bago ito nag-squat sa harap niya. If you want a celebration, sabihin mo lang. I can hire a cook to prepare everything for you. Anito sa boses na seryoso, ngunit may halong lambing. Oh damn! Ganito ba lahat ng mafia boss? Ang hilig mang asar. Sigaw niya sa kanyang kaloob-looban. Sa bagay, baka nga dapat mag-celebrate ako. Total! Napakalaking achievement yung mabili mo ko, di ba? Sagot niya sa wakas na may halong pang-iinsulto sa kanyang tono. Tinanggap niya na ang hamon at may pilyang ngiti sa labi na sumagot siya dito. Tumawa ang lalaki na hindi man lang tinatabla ng pang-iinsulto niya. Well, ikaw ang nanay na magiging anak ko someday. That's something worth celebrating, don't you think? Natigilan siya sa sinabi ni Brennan. Hindi niya alam kung seryoso ba ito o patuloy lang na nang aasar. Pero sa loob ng ilang segundo, naramdaman niyang hindi maipaliwanag na init na bumalot sa kanyang pisngi. Napakagat siya sa labi at pilit pinipigilan ng sariling mag-react sa matalim na tingin nito. Why are you acting like this? Ha? Hindi ba't mafia boss ka? Dapat marahas ka. Oo, nakakainis ka. Pero yan ba ang ginagamit mo para sa mga illegal mong negosyo? Wala ka mapapala sa akin, Brennan. Babae lang ako na ipinagbili ng tatay niya. Inalis niya ang kanyang paa sa tubig at frustrated na tumango. So what? Sa dami ng sinabi ni Jessa, ito lang ang sasabihin ng lalaki. Tumayo ito, kaya ngayon nakatingala na siya. I am a ruthless mafia. At walang duda doon. But I am your husband. Hindi tayo kasal. Pagtutol niya. Pero sa mata ng tao kasal tayo. Nakasulat na yun sa papel. At hanggang sa kaya ko, mananatili akong asawa mo. Kung malupit man ako, labas ka dun. You are not my enemy. And you will always be safe when you're with me. Napakuyom ang kamao ni Jessa habang tinititigan ng lalaki. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Gusto niyang maniwala, ngunit ang bawat salitang binibigkas ng lalaki ay tila binabalot ng seryosong intensyon na hindi niya mawari. Sinasabi mo lang yan kasi may pinirmahan kang kasunduan. Sarkastiko niyang balik habang pilit itinatago ang pagkalito sa damdaming bumubuo sa kanya. Kundi mo lang ako binili. I took the chance to save you. Putol nito sa kanyang sasabihin. Ang malalim nitong boses, may halong pagkaseryoso. Mas gugustuhin ko pang marinig ang mga reklamo mo sa akin kesa malaman ko na tuluyan ka nang mawawala. At kung ang kailangan para gawin ko yon, ipagpalit ka sa hinihingi nilang pera, gagawin ko yun ng walang pag-aalinlangan. Natigilan siya at hindi niya alam kung anong isasagot. Ang lalim ng mata ni Brennan tila umuukit sa kanya.
na para bang hinuhubad nito lahat ng pader na pilit niyang binubuo, na parang may pinapahiwatig ang bawat titig nito na hindi lang siya isang babae o anak na ipinagkasundo sa dyablo. Kala mo madadala mo ako sa mga matatamis mong salita? Pinilit niyang ipanatili ang malamig na tono kahit pa bumibilis ang tibok ng puso niya. Narinig niyang tumawa ito ng mahina. Hindi kita kailangan dalhin sa mga salita, Jessa. Dahil mas alam mo, kesa kanino pa man, na balang araw ikaw ang lalapit sa akin. Baka sa panaginip mo lang mangyari yun. Sinulyapan niya ito habang sinusubukang maging matatag, kahit na ang puso niya tila nalilito sa nararamdaman. Hinapit ni Brennan ang bath towel sa balikat niya at lumapit sa kanya. Bahagya pa itong yumuko upang mapantayan ang tingin niya. Then I'll keep dreaming until it becomes reality. Anito at may mapanuksong ngiti. Hindi siya nakapagsalita. Sa halip, tinulak niya ito palayo. At dahil doon bahagyang natawa ang lalaki. Sa tila walang bisa niyang pagtulak. Bahala ka. Malamig niyang saad. Sabay lakad palayo sa gilid ng pool. Ngunit kahit pilit niyang tinatabunan ng nararamdaman na yon, isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang mga salita ni Brennan, hindi madaling iwaksi sa utak niya. At ang presensya nito, patuloy na bumabalot sa kanyang mundo nang hindi niya namamalayan. Maingat na naglakad palabas ng kwarto si Jessa. Hawak niya sa isang kamay ang libro na katatapos niya lang basahin. Balak niyang bumalik sa office ni Brennan para kumuha pa ng bagong libro habang wala pa ito. Nagkalat naman ang bodyguard sa loob ng mansyon. Kada dulo ata ng sulok may bantay. "Oh, madam, tapos yun na bang basahin yan?" Agad na napangiti siya nang sinalubong siya ng isang kasambahay bago siya tumango. Oo, maghahanap ako ng bagong babasahin. Si Brennan ba umuwi siya kagabi?" "Uy, si madam." Sinenyasan niya ito na huwag maingay. "Opo, umuwi ho si Master Brennan kagabi. Ang totoo niyan, pumasok pa siya sa kwarto niyo. Siguro, nag-good night kiss pa po sa inyo." Pagkukwento nito na para bang kinikilig pa. Nagulat naman siya dahil doon. Naramdaman niya tuloy ang pag-iinit ng mga pisngi niya dahil sa nalaman. "Ano ba yan, Marie? Kukuha na nga ako ng bagong libro. Kung ano-anong pinapasok mo sa utak ko, ah." Nag-iwan naman nang aasar pa ng ngiti ang katulong bago tumalikod. Naglakad si Jessa patungo sa opisina ni Brennan. Habang pilit pinipigil ang ngiting sumisilay sa kanyang labi. Hindi niya alam kung totoo nga ba ang sinabi ni Marie. Pero sa kabila ng pagiging suplado at misteryoso ng lalaki, may kakaibang kilig siyang nararamdaman. Sa ideyang, pumasok ito sa kanyang kwarto. Good night kiss. Imposible. Pilit niyang inaaliwang sarili. Pero ang mga pisngi niya, hindi pa rin maitago ang pamumula. Nang makarating siya sa opisina ng lalaki, marahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Agad niyang napansin na malinis na ang ayos ng libro sa shelf. Tila alaga ang mga ito. Bawat isa nakapwesto ng maayos at mukhang bihira lang na isin ni Brennan na galawin. Lumapit siya doon at naghanap ng bagong babasahin. Pero hindi niya maiwasan na mapatingin sa mga litrato sa isang maliit na mesa sa gilid ng shelf. Lagi na lang naka-poker face. Aniya nang makita ang mga litrato na pare-pareho lang ang ekspresyon ng binata. "You like reading books so much, huh?" Dahil sa gulat, muntik pang mabitawan ng dalaga ang hawak niyang libro na hindi niya pa pala na ilalapag. "Ano ba yan? Ba't pasulpot-sulpot ka bigla?" Nang harapin ito ng dalaga, doon niya lang napagtanto na may band-aid dito sa pisngi at sugat sa labi. Bahagya tuloy nangunot ang kanyang noo dahil parang nakadagdag ito sa kagwapuhan ng lalaki. "Do you want more books?" Napakurap-kurap siya bago nag-iwas ng tingin. Hindi na. Marami ka na mga libro dito. Dito na lang ako kukuha." Marahan itong naglakad palapit sa kanya. Kaya naman napaatras siya ng bahagya. "Paano kapag natapos mo nang basahin lahat?"
If you want, I'll make you a huge space for your millions of books that I'll buy. Hindi siya makapaniwala na aabot sa ganito ang pagiging generous ng lalaki pagdating sa mga gusto niya. Isang library? Para sa kanya? Hindi naman ganun karami ang librong gusto ko. Tsaka kung bibigyan mo ako ng library, baka doon na rin ako maglagay para lang hindi kita makita. Ngumiti naman si Brennan na halatang tinatabla na naman ang biro niya. Di kita pipigilan, basta siguraduhin mo lang na bumalik ka rin sa kwarto natin tuwing gabi. Mabilis na mula ang pisngi ni Jessa sa sinabi ng lalaki, "Our room?" Nag-iwas siya ng tingin at pilit na hindi nagpapahalata sa kilig na nararamdaman. Ano nga pala yung mga sugat mo? Mabilis na tanong niya at tuluyang iniiwas ang usapan mula sa binanggit nito tungkol sa kanilang kwarto. Humalukip-kip ang lalaki at bahagyang tumawa. Wala lang yan. Part of the job, don't worry about it. Pero hindi mapigilan ni Jessa na hindi tignan ng mabuti ang sugat sa labi nito at ang band-aid sa pisngi. Malaking tao naman talaga si Brennan. May kung ano lang talaga sa protective instinct siyang nararamdaman. Natigilan siya nang mapansing tumingin ito sa kanya ng diretsyo, na para bang binabasa ang isip niya. Are you worried about me? Tanong nito na seryoso ang muka ngunit may halong lambing sa boses. Napairap siya tumiwas ng tingin. Hindi no, napapansin ko lang. Sagot niya, pero ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ayaw niya ipakita, pero hindi niya maitatangging kinikilig siya. Nakangiting tumango ang lalaki at marahang ibinaba ang ulo upang bahagyang tumingin sa mga mata niya. Mabuti naman kung hindi ka nag-aalala. Pero kung sakali, I'll take care for you, Jessa. Napakurap siya at pilit pinipigilan ang sariling mapatitig ng matagal sa mga mata ng lalaki bago pa siya tuluyang masapawan ng kakaibang tensyon sa pagitan nila. Tumikim siya agad at tumatras ng konti. Ay nako, tapusin ko na nga lang yung paghahanap ng magandang libro dito. Aniya, habang pinipilit ngumiti kahit medyo nanginginig ang kanyang boses. Ngumisi si Brennan at bahagyang tumalikod. Pero bago ito tuluyang lumabas, humarap itong muli sa kanya. Masasanay ka rin, Jessa. Sabi nito bago umalis, na tila may ipinapahiwatig sa bawat salitang binitiwan. Naiwang nakatayo ang babae sa gitna ng opisina, habang ang puso niya hindi pa rin kumakalma. Masasanay saan? Sa kanya? O sa kakaibang emosyon na hatid ng mga biro at titig nito? Kumuha ng 3 libro ang babae bago bumalik sa kanyang sariling kwarto. Inilapag niya sa kama ang libro at tuluyang naupo doon. Hindi pa nagiinit ang puwet niya sa kama, bigla na lang siya nakarinig ng pagkatok. Pasok! Nang bumukas yun, pumasok si Brennan. May dala itong malaking tray na punong-puno ng maraming pagkain. What's that? Ngumiti lang ito at tuluyang lumapit sa kanya. I brought you snacks. Alam kong nakakagutom ang pagbabasa, so I brought you extra. Halos magningning ang mga mata niya nang makita na parang masasarap ang mga pagkain doon. Really? Para sa akin lahat ng yan? Tumangutango ito kaya naman napangiti siya. Thank you. Nang mailapag nito ang tray sa kama, naupo rin ito sa tabi niya. So, ano mga books ang binabasa mo ngayon? Well, I found these 3. Isa na dito itong mukhang maganda, The Ashes and the Star-Cursed King. It sounds great. Pwede mo bang basahin na malakas? I want to know the story too. Mabilis na tumango siya bago buklatin ang unang pahina. Habang nagbabasa si Jessa, ang lalaki naman kumukuha ng pagkain para ipakain sa kanya. Pareho nilang hindi na malaya ng oras dahil doon, para bang sakop nila ang mundo sa mga oras na yon, na parang silang dalawa lang ang tao. Itutuloy ko pa ba? Tinignan niya si Brennan na ngayon
Katabi niya na sa kama mismo, habang nakatagilid ito at ang ulo nito nakapatong sa isang kamay. I think you're already tired. Magpahinga ka na muna. Nang sabihin yun ng lalaki, isinara ni Jessa ang libro. Pero imbis na mahiga, tumayo siya at lumapit sa kanyang drawer. Naupo naman ang lalaki sa kama at pinagmamasdan lang siya. Kinuha niya doon ang maliit na first aid kit bago bumalik sa kama. Hindi ba at delikado ang ginagawa mo? Mahinang tanong niya habang marahang tinatanggal niya ang band-aid sa pisngi nito. It's dangerous, but I love doing it. Umismid ang babae, lalo na nang makita na magang-magang ang sugat nito. Kung talagang gusto mo yung ginagawa mo, huwag kang nagpapasugat. Umirap lang siya pero ang totoo, may nakakapa siyang pag-aalala sa kanyang sistema. Oh, you're really worried. Okay, wife. Anything you want. Namula ang pisngi niya sa sinabi nito. Kaya naman mabilis niya nang ginamot ang sugat nito sa pisngi. Matapos yun, kumuha siya ng cotton buds at marahang inilapat sa labi nito. Ow! Mahinang daing nito kaya naman napasulyap siya sa mata nito. Nakatitig sa kanya si Brennan na para bang tumatagos hanggang kaloob-looban ng kanyang sistema. Huwag ka kasing nakikipag-away kung nasasaktan ka sa simpleng gamot. Imbes na mainis, napangisi lang si Brennan bago ilapit ang mukha sa kanya. Halos maduling naman siya dahil doon. Maybe, your lips will heal it. Bago pa man siya makapagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, ay mabilis ngunit maingat itong sinakop ang kanyang labi. Bahagya pang nanlaki ang mga mata niya dahil sa gulat. Ang akala niya, hihiwalay din agad ang lalaki. Pero nagkamali siya. Unti-unti siyang napapikit nang maramdaman niya ang paggalaw ng labi nito. Parang huminto ang mundo para kay Jessa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya basta hawak sa kanyang mga kamay, kundi parang hinahawakan siya sa kanyang puso. Ang mga labi ni Brennan ay malambot, ngunit may pangungusap sa bawat galaw, at hindi niya mapigilang mapasunod sa ritmo nito. Nang bumitaw ang lalaki, unti-unti niyang iminulat ang kanyang mata at halos hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Nagulat siya nang makitang nakangiti ito sa kanya, na may bahagyang kinikilig na ekspresyon sa mga mata. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang init sa kanyang pisngi. Well, siguro tama nga sila. Maybe a little kiss does work like magic cure. Ano bang pinagsasabi mo? Aniya, pilit na ipinapakita ang suklam pero may halong panggigigil sa hiya. Bumangon siya mula sa kama bago tinakpan ang mukha at tumalikod. Pero bago pa siya makalayo, marahan na hinawakan ni Brennan ang kanyang kamay at hinila siya pabalik. Jessa, I'm not playing around. Just don't leave, okay? Mahinang sambit nito. May iba sa mga mata ni Brennan. Isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Sa saglit na yon parang may mabigat na nadurog sa kanyang puso. Hindi niya inaasahang marinig ang salitang yon sa isang tulad ni Brennan at hindi niya alam kung bakit siya apektado ng ganito. Dito lang naman ako, sagot niya habang hindi tinatanggal ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Good. Inilapit muli ng lalaki ang kanyang kamay sa labi nito at marahang hinalikan ang mga daliri niya. Halos 4 na kotse ng mga bodyguard ang kasama ni Jessa. Papunta lang naman siya sa mall para sana mamili ng mga bagong damit. Kaso, ang napaka-protective niyang asawa, ayaw siyang payagang pumunta ng mag-isa. Ang totoo, gusto siya nitong samahan kaso tumanggi siya. Dahil alam niyang marami itong mas mahalagang dapat gawin. Habang tinitignan ng babae ang labas ng window, napansin niya sa side mirror ang mga motorcycle na mukhang mabilis ang patakbo. Kuya, itabi mo. Mukhang nagmamadali itong mga motor. Tinignan naman siya ng driver sa rearview mirror bago napakunot ang noo. Oh shit!
Mabilis itong kinuha ang walkie-talkie na parang nagmamadali pa. "We have a company. Be alert and protect Mrs. Pascua at all cost." Takang-taka ang babae dahil doon. Pero bago pa man siya makapagtanong, mabilis siyang iniyuko ng isa sa mga bodyguards at sunod-sunod na nagpapaputok ng baril. Nabigla si Jessa sa nangyari at agad siyang nakaramdam ng kaba. Hindi niya inaasahan na sa simpleng pagpunta sa mall ay makakasama siya sa ganitong kaguluhan. Ang lakas ng mga putok ng baril sa paligid at ang adrenaline tumataas sa kanyang katawan. "Ma'am, huwag kayong aalis sa pwesto nyo at manatili na kayo ko." Mabilis na sabi ng bodyguard sa tabi niya habang tinatakpan siya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang mabilis na paggalaw ng motorcycle na papalapit ng papalapit sa kanila. Lumakas ang putukan at ilang bala ang tumama sa gilid ng sasakyan. Hindi niya maikakaila ang takot, ngunit sinikap niyang panatilihing kalmado ang sarili. "Mrs. Pascua, kailangan po nating lumipat ng sasakyan," sabi ng isa pang bodyguard mula sa kabilang kotse, nang biglang huminto sa kanilang tabi. Mabilis itong bumaba at lumapit sa kotse nila na nagsilbing proteksyon laban sa mga bala. Agad siyang inalalayan ng bodyguard papunta sa sasakyan sa kabila, habang ang iba nagpapaputok pabalik para maitaboy ang mga umaatake. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nakita niya ang isa sa mga motorcycle rider na nakatingin sa kanya. Nagpakawala ito ng isang nakakatakot ng ngisi sa labi bago ito tumakbo palapit. "Bilisan niyo po, Mrs. Pascua!" Sigaw ng bodyguard at mabilis siyang inakay papasok ng bagong sasakyan. Sa sandaling nakapasok na siya, biglang humarurot ito. Sinusubukang makalayo sa lugar na yon, habang ang natitira pang bodyguard, sinusubukang takpan ang pag-atras nila. Humigpit ang pagkakahawak niya sa upuan, habang nanlalamig ang mga kamay niya sa kabatakot. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong na bakit ngayon? Sino ang gustong saktan siya? Hindi niya mapigilang isipin si Brennan. Kung naroon kaya ito, ano kayang gagawin ng lalaki? "Kuya? Do your contact with Brennan. Alam niya po ba to?" Tanong niya habang nanginginig ang boses. "Opo, ma'am. Agad naming pinaalam sa kanya. Sinabihan namin siyang kami nang bahala. And he also said na i-secure kayo at hintayin siya." Sa kanyang kaloob-looban, gusto niyang personal na marinig ang tinig ng asawa, kahit sa gitna ng kaguluhan. Alam niyang ang tinig nito ang magpapakalma sa kanya. Ngunit sa ngayon wala siyang magagawa kundi magtiwala sa mga bodyguards na kasama niya at magdasal. "Who dare hurt my wife?" Sa kalawakan ng kalsada, umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Brennan. May hawak itong baril at ramdam na ramdam ang matinding nakakatakot na aura nito. "Brennan!" Hindi maiwasang tawagin niya ang asawa. Mabilis na tumakbo si Jessa dito. Ibinuka naman ito agad ang braso para salubungin siya. "You're safe now." May paninigurado sa boses nito. Nang maramdaman ng babae ang mainit na yakap ni Brennan, nagkaroon siya ng lakas kahit papano. "They want to hurt me." Parang bata na nagsusumbong siya dito. "I know. Pagbabayarin ko sila. Igaganti kita." Gustong maiyak ni Jessa. Buong buhay niya maliban sa kanyang ina, wala na kahit sino pang pumrotekta sa kanya. Even her father didn't do his part. Parang gusto niyang umiyak dahil sa wakas, may kakampi na siya, may mapagsusumbungan at may magtatanggol na sa kanya. Tumangu-tango na lang si Jessa para pigilan ng luhang balak lumabas sa kanyang mga mata. Masuyo siyang hinawakan ito sa bewang, habang ang isang kamay nito nakahawak sa isang baril na ngayon ay nakatutok sa mga kalaban na bagong dating. Imbis na makaramdam siya ng takot ay parang hinihele pa siya sa ulap dahil sa paraan ng pagkakahawak sa kanya ni Brennan. Kahit na nakikipaglaban, maingat pa rin siya nitong hinahawakan at tinitiyak na hindi siya madadapuan ng kahit daliri ng mga ito. Iniikot siya nito
nang may sumugod na kalaban. Nang mabaril ito ng lalaki, mabilis siya nitong sinalo pabalik. "Boss, all the paths are cleared. Ubos na rin ang kalaban. It's already safe." Gumapang ang kamay ng lalaki mula sa kanyang likod, patungo sa kanyang bewang, habang nakayakap naman siya dito. "Good. Call the cleaners and go back to the mansion." Tumangulang ang mga ito bago tumalikod. Nang makaalis na ito, masuyo siyang hinawakan ni Brennan sa magkabilang braso. "Are you okay? Nasugatan ka ba?" Umiling siya at malamlam na tinignan ito. "I'm safe. Thank you." Bilang isang batang babae, palagi siyang napapabayaan ng ama. Hindi siya nito pinapansin at madalas sinusungitan pa siya nito. Dahil nga sa murang edad, namatayan na siya ng ina, madalas siyang mabuli sa school dahil motherless na siya. Sinusubukan niya itong isumbong sa kanyang ama. Nagbabaka sakali na kahit paano, may makita siyang awas sa mga mata nito. Pero paulit-ulit siyang nabibigo. Lalo na nang muling mag-asawa ang kanyang ama. Bukod sa napakataray nito, palagi rin itong nagsusumbong ng kung ano-ano para mapasama pa siya lalo. Sa mansyon nila, kahit pagano kagarbo, katataas ang mga bakod, kailanman hindi na siya naging ligtas pa doon. She was neglected, abandoned, left out, and mistreated. Walang kahit sino sa mga kasambahayan nagtangkang protektahan siya. Lahat sila pikit ang mga mata, nagbibingi-bingihan. "You will always be safe with me. I will never let anyone hurt you again. Ever." Parang yun ang naging sign sa kanya para tuluyang ipikit ang mga mata at gawing kampante ang sarili sa yakap nito. Karga ni Brennan si Jessa nang makabalik sila sa mansyon. Mahimbing na ang tulog nito sa kanyang bisig. "Master!" Agad sinenyasan ng lalaki ang kasambahay. Agad naman itong ngumiti at tumango-tango. "Magluluto po ba ako para sa hapunan?" Bahagyang tumango si Brennan bago umakyat sa hagdan patungo sa kwarto ng babae. Nang makapasok sa loob ng kwarto, maingat na inihiga ni Brennan ang babae para hindi na ito magising. Tahimik niyang pinagmasdan ng napaka-inosenteng mukha nito. Hindi niya maiwasang mapansin ang bakas ng pagod at takot sa mukha nito. Dahan-dahan na umupo siya sa gilid ng kama at inabot ang kamay ng babae. Hinahaplos ito ng maingat. Minsan, naisip niya kung gaano kahirap ang naging buhay ni Jessa. Isang batang biktima ng kapabayaan at kalupitan na wala man lang matinong proteksyon. Napapikit siya dahil nararamdaman niya ang nagbabadyang galit na pumapasok sa kanyang sistema para sa lahat ng taong nanakit dito. Simula ngayon, hinding-hindi niya na mararanasan yon. Nang bahagyang kumilos ang babae sa kama, inilayo ni Brennan ang kamay niya. Hindi niya gustong istorbohin ang tahimik na paghinga nito. Nakita niya kung paano nag-relax ang ekspresyon ng babae at doon niya naramdaman ang konting kagaanan sa dibdib. Tahimik siyang tumayo at inayos ang kumot sa ibabaw ni Jessa para masiguradong komportable ito. Pagtalikod niya, napatingin siya saglit at may konting ngiti na tumakas sa kanyang labi bago siya lumabas ng silid. Paglabas niya, nakita niyang naghahanda na ang mga kasambahay ng hapunan. "Master, gusto niyo po bang iserve na ang pagkain kay Madam? O gusto niyo po muna magpahinga siya?" "Hintayin na natin siya magising. Ihanda na lang pagkain sa oras na bumaba siya." Sagot niya ng may kaswal na tono, ngunit may halong pag-aalala. Hindi rin niya maiwasang isipin na sana maging mas kalmado ang mga susunod na araw para kay Jessa. Dahil alam niyang deserve nito ang tahimik at ligtas na buhay. Halos mahulog ang panga ni Jessa nang tanggalin ni Brennan ang palad nito sa mga mata niya. Sa akin to?" Hindi niya makapaniwalang tanong dito. Nakangiti naman ito habang tumatango-tango. "Wow! Really? I mean, is this really mine?" Nagkakanda utal-utal pa siya sa labis na pagkamangha. Halos magningning ang kanyang mga mata habang nakatingin sa nakakalulang taas ng shelf ng mga libro. May mga nakapalibot pang maliliit na ilaw sa mga ito at matataas na hagdan kung sakaling may kukunin siyang libro sa pinakataas na bahagi. "You can read every book you want, lahat.
fantasy, mystery and thriller, also romance nandito. Ikaw na lang ang magsasawa. Hindi na hinayaan ni Jessa na matapos magsalita si Brennan. Walang sabi-sabing, hinila niya ang necktie nito bago tumingkayad at tuluyang sakupin ang labi nito. Kahit magkatagpo na ang kanilang labi, hindi pa rin mapigilan ni Jessa ang mapangiti. Masaya ang kanyang puso. Napakagaan ng kanyang damdamin, ng kanyang pakiramdam. Naramdaman ng babae ang masuyong paghawak nito sa kanyang bewang. Ang bawat haplos nito na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kuryente. Ipinulupot ni Jessa ang braso sa liig ng lalaki, habang nananatiling inaangkin nito, na parang walang sino mang babae ang pwedeng humawak dito, na walang pwedeng umangkin dito maliban sa kanya. This is the best thank you ever. Ani Brennan sa namamaos na boses. Pareho silang nalalasing sa halik na pinagsasaluhan nila. Tila tanging ang init ng kanilang yakap at ang ritmo ng kanilang paghinga ang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Ang bawat segundo ay nagiging matamis. Mas matamis, punong-puno ng pananabik, at habang mas lumalalim ang kanilang halik, nararamdaman ni Jessa na parang sa unang pagkakataon siya ang may kontrol. Siya ang nagpasimula ng kanilang sandali, at sa mga mata ni Brennan, makikita ang buong pagsang-ayon. Nang maghiwalay ang kanilang labi, nanatiling magkalapit ang kanilang muka, kapwa humihingal at nakatingin sa isa't isa. I could get used to this kind of thank you. Bulong ni Brennan na may pilyong ngiti sa labi. Namula naman si Jessa at hindi maiwasang mapangiti rin bago siya sumandal sa dibdib ng lalaki na parabang siya ang kanyang sariling safe haven. Naroon ang pagkakontento sa kanyang puso at sa kabila ng lahat ng takot at sakit naranasan niya noon. Alam niyang may tao na sa wakas handa siyang alagaan. Ironic, isn't it? Sa isang mafia boss pa. Tahimik lang siyang nanatili sa ganoong posisyon sa gitna ng tahimik na library. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, Brennan. I didn't expect this happy marriage to a mafia boss. Marahan ng umiti ang lalaki. Yeah? Then I will make you happy forever. Nagising si Jessa nang maramdaman niyang parang bumabaliktad ang kanyang tiyan. Mabilis siyang napatayo sa kama at agad nagtungo sa banyo. Agad namang nagising si Brennan at agad na sumunod sa babae. Konting kibot lang talaga, nagigising siya agad. Hey, what's wrong? Agad na tanong ng lalaki kay Jessa na ngayon, nagsusuka sa sink. Halos 7 buwan na rin, simula nang maging mag-asawa sila. Pero, sa ika-4 na buwan ng babae sa mansyon, na nagsama sila sa iisang kwarto, since may mutual na silang nararamdaman sa isa't isa, hindi na nila pinatagal pa. I don't know. I feel sick. Sagot niya bago sumuka ulit. Let's go to the hospital. Bago pa man makalabas ng banyo si Brennan, pinigilan niya ito agad at parang may idea na siya. Pwede mo bang kunin yung pregnancy test sa drawer ko? Natigilan ng lalaki sa sinabi niya. Para bang bigla itong nawala ng hangin sa katawan. Pregnancy test? Awkward na tumangutango siya bagong ngumiti. Kahit naman, nanginginig sa excitement si Brennan, mabilis niyang pinuntahan ang drawer ni Jessa at nang buksan niya ang drawer nakita niya ang 5 pregnancy test kit na hindi pa nabubuksan. Agad na bumalik ang lalaki sa banyo, bitbit ang mga pregnancy test kits at ibinigay ang mga ito sa asawa. Ramdam niya ang kaba at excitement habang tahimik na naghihintay. Nanonood siya habang isa-isa niyang binubuksan ang mga ito. Pagkatapos ng ilang minuto, unti-unting nagpakita ang mga linya sa bawat pregnancy test na hawak ni Jessa. Hindi makapaniwala ang babae habang tinitignan ang mga resulta. Lahat positive. I'm pregnant. I'm pregnant. Paulit-ulit at mahinang bulong ng babae habang nakatitig sa mga linya. Napangiti naman si Brennan na ngayon ay naglaho na ang kaba sa kanyang muka at napalitan ng isang masayang ngiti. We're going to have a baby?
Mahina nitong sabi. Saka niyakap si Jessa ng mahigpit. Hindi naman mapigilan ni Jessa ang maluha sa saya, habang marahang niyayakap ang kanyang tiyan. I can't believe it. I didn't expect this. Bulong niya, at bahagyang napangiti ng maramdaman niya ang lambing ni Brennan sa yakap nito. Pakiramdam niya, kumpleto na ang mundo nila. Nang humupa ang emosyon, nagpa siya si Brennan na siguruhin ang kondisyon ng asawa. Tara na sa ospital, love. Gusto ko makasiguro na okay ka at ang baby natin. Mariin niyang saad bago inakayang kanyang asawa palabas ng kwarto. Habang nasa biyahe papuntang ospital, sinisigurado ng mga tauhan ni Brennan na secured ang convoy. Gayunpaman sa gitna ng kalsada, biglang lumitaw ang ilang motorsiklo na may armadong kalalakihan. Bago pa man makapaghanda si Brennan, bumungad ang mga bala mula sa likuran. Ambush! Sigaw ng isa sa mga tauhan, habang nagmamadaling ilihis ang sasakyan ni Jessa palayo. Stay down! Mabilis na niyakap ng lalaki ang asawa, gamit ang sarili niyang katawan bilang panangga. Nagsimulang magpalitan ng putok ng baril ang mga tauhan ni Brennan at ng mga kalaban. Sa kabila ng matinding pag-atake, patuloy na pinoprotektahan ni Brennan si Jessa na maingat ang hawak sa babae at mahigpit ang pagkakahawak sa kamay nito. Don't worry, love. Hindi kita pababayaan. Sabi ng lalaki sa kalmadong boses, kahit na nasa gitna sila ng panganib. Alam ni Jessa na poprotektahan siya nito, lalo na ngayon at magkakababy na sila. Malaki ang tiwala niya sa asawa. Nang makakuha ng pagkakataon, mabilis na sinenya niya ang driver na dumaan sa isang mas ligtas na ruta, habang ang ibang tauhan nananatiling nakikipaglaban upang maitaboy ang mga kalaban. Pagkatapos na ilang sandali, unti-unti ring nag-retreat ang mga kalaban. Sa wakas, hinawakan ni Brennan ang kamay ni Jessa bago yun hinalikan ng marahan at may ngiti sa kanyang labi. Everything will be fine now. Tayo, ikaw at ang baby natin ligtas na kayo. Naningkit ang mata ni Brennan habang nagtitimpi niyang ikiniyom ang kamao. Bago walang sabi-sabing sinuntok ang lalaki na kaupo at nakatali. Sinabihan ko na kayo ng ilang beses. Wag na wag niyong pagtatangkaan ang asawa ko. Tumawa lang ito bago idinura ang dugo bago ngumisi. Sa tingin mo ba talaga madadala mo kami sa mga banta mo? No! I will not warn you ever again. Uubusin ko na ng lahat ng lahi niyo. Kung kanino man dumadaloy ang dugo mo, hindi ko palalampasin. Mas natawa lang ito. Bago mo sabihin yan, siguraduhin mo muna ligtas sa mag-ina mo. Kasi baka hindi mo na sila maabutan pag uwi mo. What do you mean? Ngumisi lang ito bago tumingin sa wall clock. Time is running, Boss Pasqua. Save your wife and child. Tumawa ito ng malademonyo. Kaya naman itinulak niya ito at ipinaubaya sa mga tauhan niya. Kinuha niya agad ang cellphone at sinusubukang tawagan si Jessa pero hindi ito sumasagot. Shit! Galit niyang binalikan ng lalaki at pinagsusuntok ito. Kapag napahama ka mag-ina ko, uubusin ko kayong lahat. Mabilis na tumatakbo si Jessa habang hawak ang kanyang tiyan. Pilit niya itong pinoprotektahan sa lahat ng sanga at dahon na humahampas sa kanya. Bilis! Baka makatakas pa! Mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Hindi niya alam kung saan siya nakakuha ng ganong klaseng lakas. Kanina pa siya tumatakbo habang ang kanang braso niya dumudugo. May mga kalalakihan kasing nakapasok sa mansyon at hindi niya alam kung paano nangyari yon. Pero, nanlaban siya. Kaya siya nasugatan at tuluyang tumakbo para makatakas. Kailangan ko makalayo. Kailangan namin mabuhay ng anak ko. Samantala, patuloy sa pagmamaneho si Brennan habang sagad sa bilis ng kanyang sasakyan. Nakatutok ang mata niya sa kalsada habang paulit-ulit pinipindot ang tawag kay Jessa. Ngunit sa bawat ring ng kanyang cellphone, hindi sumasagot ito dahilan upang mas lalo siyang mainis at mag-alala. Please, Jessa, sagutin mo. Bulong niya, habang unti-unting dumadaloy ang kaba sa puso niya. Nang makalapit siya sa labas ng kanilang mansyon, bumungad sa kanya ang ilang sugatan at walang buhay na tauhan. Tumigil siya saglit. Nanginginig ang kamao habang tahimik na pinoproseso ang nangyari. Hindi ito totoo. Ani sa sarili. Wala nang oras para mag-isip. Agad siyang pumasok sa mansyon. Sinuyod ang bawat kwarto, ang bawat pasilyo.
ngunit walang isang senyales ng kanyang asawa. Sa gitna ng kagubatan, halos mawalan na ng lakas si Jessa. Ngunit nang marinig niyang yapak papalapit sa kanya, mas lalo siyang napilitang tumakbo. Ngunit dahil sa isang maling hakbang niya, nadapa siya sa matigas na lupa. Hindi ka makakatakas. Kahit anong takbo mo. Anang boses sa likuran niya. Lumapit ang isa sa mga kalalakihan. Nakangisi at may dalang baril. Mahina ka, Mrs. Pascua. Ngayon, ikaw at ang anak niyo. Ngunit bago pa nito matapos ang sinasabi, isang putok ng baril ang nagpatumba sa lalaki. Sa gulat ni Jessa, bumungad ang napakapamilyar na figura, si Brennan. Tumatakbo ito palapit sa kanya habang ang mga mata nito puno ng pag-aalala. Jessa! Halos hindi makapaniwala ang lalaki habang mabilis siyang yumuko upang damayan ng asawa. Brennan ang baby natin. Mangiyak-ngiyak na sambit nito habang hawak-hawak ang tiyan niya. I'm sorry I'm late. 3 buwan na rin ang lumipas simula nang may magtangka sa buhay ni Jessa at ng kanilang magiging anak. May maliit na baby bump na ang kanyang tiyan na ikinatutuwa nilang mag-asawa palagi. Pupunta na ba tayo sa ospital? Ngumiti si Jessa sa kanyang asawa bago tumango. Ito ang weekly check-up nila. At kahit isang beses hindi pumalya ng pagsama si Brennan. Nang makarating sa ospital, inalalayan ng lalaki ang kanyang asawa para umupo muna sa waiting area. Pareho silang may hawak na brochure tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin kapag bahagya ng malaki ang tiyan. Look, love, siguro magiging ganito kalaki yung tiyan mo. Turo nito sa babaeng model na malaki ang tiyan. Mahina siyang natawa at nagkibit balikat. Jessa. Parang naistatwa ang babae nang marinig ang napakapamilyar na boses na napakatagal niya na rin hindi narinig. Dad. Nang mag-angat siya ng tingin, doon niya nakita ang itsura nito. Mas nagmukha itong matanda at namayat. Katabi nito si Matilda na aaminin niyang may itsura noon pero ngayon namayat na rin at puro puti na ang buhok. It's been a while. Inalalayan siya ni Brennan sa pagtayo. Nanatili naman itong tahimik habang hawak siya sa kamay at bewang. You look good, anak. You look good and happy. Nagpakawala naman ng tipid ng ngiti si Jessa bago pisilin ang kamay ng asawa. Well, di rin naman po naging masama ang pakikipagkasundo niyo sa asawa ko noon. He really took care of me and he loves me. Halatang nagulat si Ronaldo sa mga sinabi ni Jessa. Bagamat bahagyang kumibot ang labi nito, mabilis itong bumalik sa seryosong ekspresyon. Tila may gustong sabihin ngunit pigil ang salita. Lalo na nang mapansin ang maliit na bump sa tiyan ng kanyang anak. Magiging lolo na ho kayo. Masuyong sabi ni Brennan habang nakatingin kay Ronaldo na may kasamang ngiti ngunit halatang nakikiramdam pa rin. And I'm making sure she and her child are safe and happy. Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Muling bumaling ang tingin nito kay Jessa at parang may lungkot at pagsisisi ang mga mata. Sana ay mas nakilala kita na maaga, Jessa. Marami akong pagkakamali na matagal ko nang gustong ayusin ang lahat sa atin. If you will give me a chance. Marahang umiling ang babae bago nagpakawala ng magaan na paghinga. Pinatawad ko na ho kayo, Dad. Sapat na po yan. I'm not willing to spend another day remembering how our past ruined me. Mauna na po kami. Hindi na nila hinintay na makasugot pa ang ama. Nilampasan na nila ang mga ito. Oo nga, at napatawad niya na ang mga ito. Pero hindi ibig sabihin nun, nakalimutan niya ng mga disrespectful na ginawa nito sa kanya. Saksi si Brennan sa lahat ng pinagdaanan ni Jessa Mariano. Nagsimula yun nung 16 pa lang siya. Nang una niyang masilayan ng batang babae, tila na ulila sa sariling mundo. Nakita niya si Jessa sa ilalim ng puno ng mahogany. Nakaupo, tahimik na umiiyak habang nakatitig sa makulimlim na langit.
Kahit hindi niya naririnig ng malinaw, nadadama niya ang bigat ng bawat ikbi nito. Mommy, umuwi ka na po. It's getting hard in here. Dasal ng dalaga. Isang inosenteng hinaing na tila walang nakakarinig. Tahimik lang si Brennan. Nakasuksok ang kamay sa bulsa ng pantalon. Sinusuri ang itsura ng batang babae mula sa di kalayuan. Naroon siya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil parang may pumipilit sa kanyang magbantay mula sa malayo. Hanggang sa napansin niya mga babae, mga kaklase ni Jessa. Halatang may binabalak na masama habang papalapit sa puno. Nagbubulungan at tumatawa ng nakakaloko. Hindi nagdalawang isip si Brennan. Lumapit siya sa mga ito. Habang ang mga mata niya nagngangalit at ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng babala. Leave her alone. Nagulat ang mga babae at nang masilayan ang titig niya, agad na palitan ng takot ang kanilang tawa. Isa-isa silang umatras bago mabilis kumaripas ng takbo. Iniwan si Jessa sa katahimikan. Tahimik niyang binalikan ng pwesto ni Jessa. Patuloy lang siyang nakatayo sa tabi nito. Sinisigurong walang sino mang muling manggugulo. Sa kabila ng galit at pag-iingat na nararamdaman niya kanina, naroon din ang pag-unawa. Sa murang edad pa lang, nakita niya na sa mata ni Jessa ang isang malalim na lungkot na bihira niyang makita sa iba. How is she? Malamig ang boses ng binata nang tanungin niya ang isa sa pinagkakatiwalaan niyang tao. Inilapag nito ang pictures ng dalaga sa mesa. She's not good, boss. Ilang taon ko na rin sinusubaybayan si Miss Mariano. Kada taon palungkot ng palungkot ang mga mata niya. Naikuyom ng binata ang kanyang kamay at malakas na naihampas ang mesa. Matilda is giving her a hard time. Base sa mga napagtanungan ko, ipinagbili daw ng madrasta niya ang ancestral house na ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Napapikit si Brennan. Nararamdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso. How about her dad? Wala ba yung ginawa? After all, it's his late wife's house. Pero base sa nakalap ko, marami na rin mga sindikato ang pinagkakautangan ni Mr. and Mrs. Mariano. Almost 110 million ang pagkakautang nila. Inilagay ng binata ang daliri sa baba bago nag-isip. Clyde, triple the amount and deliver it to their home tomorrow. Boss, bakit itutulungan ng mga tao nagpapahirap kay Miss Jessa? I will not help them. Ipapatikim ko lang saglit sa kanilang karangyaan. Babagsak sila ng malala pagkatapos. Kukunin ko si Jessa at ako nang magpoprotekta sa kanya. And no man will ever hurt her feelings ever again. Mr. Pasqua, sigurado po ba kayo? Napakalaking halaga nito. Nagniningning ang mga mata ni Ronaldo at Matilda habang nakatingin sa mga attached case na nakabukas at may malalaking kumpol ng pera. I'm sure. Kung ganun ano pong kapalit nito. Ipinag-cross ng binata ang hita bago sumandal sa couch. I want to marry your daughter, Jessa Mariano. And I don't want you to see her anymore. Nanlaki ang mga mata ng dalawa at walang pag-aalinlangang tumango. Lihim na umakyat ang galit niya sa mga ito. Mga wala talagang puso. At sa isang iglap, ipinagpalit nila si Jessa ng walang kahirap-hirap. Alam niyang tama ang plano niya. Hindi para sa kapakinabangan ng mga ganit na ito, kundi para sa kaligtasan at kaligayahan ni Jessa. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na hindi na muling masasaktan ng babae sa kamay ng mga taong dapat sana nagmamahal dito. Tumingin siya kay Clyde, ang matagal niya ng tauhan at pinagkakatiwalaan. Clyde, I want you to keep a close eye on Ronaldo and Matilda. I want to know every single move they make. Copy, boss. Pumikit si Brennan at hinayaan niyang mapuno ng plano ang isip niya. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat ng ito. Alam niyang may mga bagay siyang hindi kayang kontrolin. Ngunit isa lang ang tiyak niya. Gagawin niya ang lahat para sa kaligtasan at kaligayahan ni Jessa. Mula ngayon, siya ang magiging kanlungan nito.
Napataas ang kilay ni Brennan nang marinig niyang sumisinghot si Clyde sa likod niya. "Keep it down, bro." Naiiling niyang saad. Pinunasan naman ito ang luha pero hindi pa rin tumatigil sa pag-iyak. "Paano ko gagawin yun? Ikaw at si Miss Jessa, ikakasal na kayo." Napailing naman siya. Ang totoo, pinipigilan niya na lang din ang sarili na maluha. Dahil sa wakas, tunay niya ng magiging asawa ang nag-iisang babaeng minahal niya sa buong buhay niya. Ang babaeng higit na gusto niyang protektahan sa kahit saan. Kahit anong gawing pagpipigil niya sa sarili, hindi niya na napigilang umiyak nang pumasok si Jessa sa loob ng simbahan. Nasa unahan nito ang kanilang panganay na anak na ngayon 3 years old na. She was so beautiful. Nakakapigil hininga ang ganda niya. Hindi maiwasang masambit niya. "Sa wakas, ikakasal na talaga kayo. Di ka na torpe, boss." Hindi na napigilan pa ni Brennan ang mapangiti. Lalo na nang salubungin niya ang kamay ng napakagandang babae sa balat ng lupa. Nang pareho silang humarap sa altar, ay nararamdaman ng lalaki ang labis na kasiyahan. "Jessa, from this day on, I will forever cherish you. Walang bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo because God knows how much you really mean to me. Simula nung nakuha mo na ang puso ko, and you just keep on running around my head like crazy. Well, it really drives me crazy. Kagaya ng pangako ko, I will be your shoulder. Katatakutan man ako ng iba, pero mas takot ako sa'yo." Natawa si Jessa dahil doon. "But you should know, I am more afraid of losing you. These are my dreams, to protect you, to give you the love you deserve. Dahil mahal, you deserve the whole genuine world. And if anyone will mess with you, then I'll mess with them." Nagdingning ang mga mata ni Jessa habang nakatingin sa lalaki. "Brennan, I never thought this day would come. I've been through so much and now I'm here with you. You showed me love. Nakakala ko noon sa fairy tales lang. You gave me the care that I never realized I needed. You were perfect. Every inch of you is perfect. Nung ipinakita mo sa akin ang pinagawa mo na library, na para sa akin talaga, that was the last straw. Dahil tinatanggi ko na nahuhulog ako sa'yo, but you genuinely listen. You genuinely feel. And I love you for that. And I will always love you, forever." Pumintig ng malakas ang puso ni Brennan sa mga binitawang salita ni Jessa. Ang sinseridad sa boses nito, ang lambing sa mga mata nito, ang pakiramdam niya para itong isang panaginip. Siya, na ang babaeng matagal niyang minahal mula sa malayo, ang babaeng ipinangako niyang puprotektahan, narito na ngayon. Buong pusong, iniaalay ang kanyang sarili. "Jessa, hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa akin. To have you say that, to know that I'm not just someone you turn to, but someone you trust completely. It's everything I've ever wanted. You've made me believe in love in a way I never thought I could." Isang masuyong luha ang umagos sa pisngi ni Jessa. It was a tear of joy, not sorrow. I guess we both weren't prepared for this kind of love, but I'm glad it's us. I'm glad it's us too. Sagot ni Brennan habang malawak ng ngiti at masuyo na hinawakan ng kanyang muka para pawiin ang natitirang luha. "I've loved you since the moment I saw you. Even when I was protecting you from afar. Even when I couldn't find the words to say it, I've always loved you. I know. I've always known." The silence between them was filled with the unspoken truth of everything they had shared. Ang mga taon ng paghihintay, mga sandaling pagdududa, mga pagsubok na nagdala sa kanila dito. At ngayon narito na sila. Habang magkasama sa harap ng altar,
at handang harapin ang hinaharap ng magkasama. Sa huling ngiti, marahang lumapit si Brennan at ipinagdikit ito ang kanilang noo. I promise, Jessa, I will never stop loving you. I will protect you. I'll cherish you. I will give everything I have and everything I am. And I'll stand by your side, Brennan, through everything, because I know with you, I have everything I'll ever need. Habang nagpapatuloy ang pari sa seremonya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga puso nila tumitibok ng magkasabay at alam nilang anumang dumating, haharapin nila ito ng magkasama. The end.